Magsisimula tayo sa isang lihim. Isang napakalalim na lihim na maraming beses ay binabaliwala, kinakalimutan, o minamaliit ng mga taong pakiramdam nila ay wala ng pag-asa. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nasaan ka sa buhay mo? May mga buhol ba na sa tingin mo ay hindi mo na kayang kaladin? Mga buhol sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong mga relasyon, sa iyong pananalapi, sa iyong mismong kaluluwa. Kung pakiramdam mo ay nakatali ka, walang makita, at tila ba ang dilim ay bumabalot sa iyo, kung nagsasawa ka ng magpanggap na maayos ang lahat habang sa loob mo ay unti-unti kang nadudurog, kung ang tanging naririnig mo ay ang tahimik na bulong ng panghihina ng loob, kung iyan ang iyong nararamdaman, kung iyan ang iyong katotohanan, kung ang mga salitang ito ay tumatagos sa iyong pinakaloob na bahagi, kung ang iyong puso ay sumisigaw ng saklolo, kahit tahimik kang nakatingin sa akin, kung ito'y sumasalamin sa iyo at nakikita mo ang iyong sarili sa bawat salitang binibitawan ko, kung handa ka ng kalagin ang mga buhol na iyan at muling lumipad, kung handa kang yakapin ang pag-asa na akala mo ay nawala na, kung handa kang maramdaman muli ang init ng buhay, kung handa kang muling sumigaw ng panalo sa bawat hamon, kung handa ay manatili ka sa akin dahil sa mga susunod na sandali, ibubunyag ko sa iyo ang isang dasal, isang paraan. Isang himalayang dasal na may kapangyarihang kalagi ng bawat buhol kahit pa gaano ito katindi, gaano ito kalaki, gaano ito kabigat. Ito ang pansin. Ito ang lihim. At ito ang pag-asa para sa walang pag-asa. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng pagiging walang pag-asa. Alam ko ang bigat ng paggising sa umaga na may mabigat na dibdib, na tila ba ang bawat hininga ay kailangan mong ipaglaban. Alam ko ang panunumbat sa sarili, ang pagdududa, ang tanong na, ano ba ang silbi ko? Marahil, nakangiti ka ngayon sa labas, pero sa loob mo, umiiyak ka. O baka naman, hindi ka na nagtatago, at lantaran mo nang ipinapakita ang iyong kalungkutan, ang iyong pagod, ang iyong kawalan ng gana. Naaalala ko ang isang babae, tawagin natin siyang Elena. Isang ina, asawa, at isang profesional. Mula sa labas, perpekto ang buhay niya. Magandang bahay, matagumpay na karera, mga anak na masisipag. Pero sa likod ng mga ngiti, dala niya ang napakaraming buhol. Mga buhol ng pagdududa, ng hindi pagkakaintindihan sa asawa, ng pressure sa trabaho, ng pakiramdam na hindi siya sapat. Nakarating siya sa puntong umiiyak na lang sa banyo gabi-gabi, nagtatanong sa Diyos kung bakit parang hindi siya naririnig. Kung bakit parang mag-isa siya sa lahat ng hirap. Kung ang kanyang panalangin ay parang bumabalik lang sa kanya na walang sagot. Kilala mo ba ang Elena na yan? Nakikita mo ba ang sarili mo sa kanyang kwento? Dahil ang una nating hakbang, mga kaibigan, ay ang pagkilala. Ang pagkilala na hindi ka nag-iisa. Ang pagkilala na ang iyong nararamdaman ay totoo, valid, at hindi ka dapat mahiya dito. Ang sakit ay sakit, at ang kawalan ng pag-asa ay isang mabigat na pasanin. Pero may pag-asa. Mayroong liwanag sa dulo ng lagusan, at hindi ito isang ilusyon. Hindi ito isang pilit na ngiti. Ito ay isang matibay na katotohanan na handa nang yakapin ka. Ang mga buhol na iyan, na sa tingin mo ay nakakulong sa iyo, ay hindi mo tadhana. Sila ay mga hamon lamang na naghihintay na kalagan. At ang susi sa pagkalag sa kanila ay mas malapit sa iyo kaysa sa inaakala mo. Hayaan mo akong gabayan ka. Hayaan mo akong tulungan kang mahanap ang susi na yon. Ang susi na ito ay hindi matatagpuan sa panlabas na mundo kundi sa pinakaloob na bahagi mo, kung saan nakaukit ang iyong pinakadakilang lakas. Ang pansin. Ito ay hindi lamang isang simpleng dasal na binibigkas mo. Ito ay isang mentalidad. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa iyong sarili, sa iyong kapangyarihan, at sa kapangyarihan na mas dakila kaysa sa iyo. Ang mga buhol na tinutukoy natin ay hindi pisikal. Ito ay mga buhol ng takot, ng trauma, ng lumang paniniwala na naglilimita sa iyo, ng mga salitang sinabi sa iyo ng iba na tinanggap mo bilang katotohanan, ng mga pagkabigo na nagpahirap sa iyo, ng mga pagdududa na pilit na pumipigil sa iyong paglago.
Nakararanas ka ba ng paulit-ulit na problema sa pera? Buhol yan. Paulit-ulit na sumisira ang relasyon mo sa mga mahal mo. Buhol yan. Hindi mo makamit ang iyong pangarap kahit anong gawin mo. Buhol yan. Pero bakit ba tayo nagkakaroon ng mga buhol na ito? Karamihan sa mga buhol na ito ay nagsisimula sa ating isip, sa ating mga pinaniniwalaan. Ang ating utak ay tulad ng isang napakalakas na computer, at ang mga buhol na ito ay parang mga maling programming. Kung ang isang computer ay may maling code, magkakaroon ito ng errors. Ganon din tayo. Kung ang ating subconscious mind ay programmed na may limitasyon, na hindi tayo karapat-dapat, na hindi tayo magtatagumpay, kung ganito ang programming, paano tayo asenso? Hindi. Kung ito ang ugat ng iyong kawalan ng pag-asa, kailangan nating balikan ang code. Kailangan nating balikan ang programa. At doon papasok ang pansin. Ang pansin ay tumatagos sa pinakaloob na bahagi ng iyong pagkatao. Ito ay parang isang liwanag na unti-unting lumalabas sa pinakamadilim na sulok ng iyong kaluluwa. Ang pansin ay pagkilala. Pagkilala na ikaw ay nilikha na may layunin. Pagkilala na ikaw ay may kakayahang lampasan ang anumang hamon. Pagkilala na hindi ka nag-iisa. Ang pansin ay ang pagbukas ng iyong puso sa posibilidad na ang mga buhol ay kayang kalagan. Hindi lamang kayang kalagan, kundi dapat kalagan dahil mas malaki ang iyong misyon kaysa sa mga limitasyon mo. Dehins ka ba naniniwala? O baka pakiramdam mo ay narinig mo na ang lahat ng ito dati? Sasabihin ko sa iyo, ang pagkakaiba sa pagkakataong ito ay ang malalim na pag-unawa at sinseridad na iyong ilalaan. Hindi sapat ang basta lang magdasal. Hindi sapat ang basta lang umasa. Kailangan nating kumilos ng may pananampalataya, na may buong tiwala, at higit sa lahat, ng may pansin. Isipin mo ang isang bulubunduking lugar, tulad ng Himalayas. Mataas, tahimik, napakalaki, at tila imposibleng akyatin. Doon, sa gitna ng katahimikan at kalakihan, doon ka makakahanap ng mga taong, sa kabila ng hirap, ay may matibay na pananampalataya. Ang kanilang dasal ay hindi lamang paghiling. Ito ay isang pagkilala sa kanilang kaliitan sa harap ng kabundukan, ngunit isang matibay na pagkilala rin sa kanilang kapangyarihan na konektado sa kalikasan, sa universo, sa lumikha. Ang Himalayang dasal ay hindi isang dasal na isinulat sa isang libro. Ito ay isang kondisyon ng puso. Ito ay isang estado ng pag-iisip. Ito ay ang pagpapatahimik ng ingay sa labas at ang pakikinig sa bulong ng karunungan sa loob. Ang pansin ay nagtuturo sa atin na ang unang buhol na kailangan nating kalagin ay ang buhol ng ating pagdududa sa ating sarili. Kung hindi ka naniniwala sa iyong sarili, sino ang maniniwala sa iyo? Kung hindi mo makita ang iyong halaga, paano mo ito maipapakita sa mundo? Maraming tao ang lumalaki na may maling paniniwala na sila ay hindi sapat, na sila ay hindi karapat-dapat. Ito ay parang isang anino na sumusunod sa iyo, pumipigil sa iyo sa bawat hakbang. Pero ang anino ay naglalaho sa liwanag. At ang pansin ang liwanag na yon. Paano natin ito sisimulan? Simple lang. Sa katahimikan. Humanap ka ng isang lugar kung saan walang ingay, walang abala. Maupo ka. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim, dahan-dahan. Hayaan mong ang bawat paghinga ay magdala ng kapayapaan sa iyong katawan. Sa bawat paglabas ng hininga, isipin mo na lumalabas ang lahat ng tensyon, lahat ng takot, lahat ng pagdududa. Gawin mo ito sa loob ng ilang minuto hanggang sa maramdaman mo ang katahimikan sa iyong kalooban. Dito, sa tahimik na espasyong ito, doon mo sisimulang kalagan ang unang buhol. Simulan mong isipin ang iyong sarili. Ang iyong tunay na sarili, hindi ang sarili na sinasabi ng iba sa iyo, hindi ang sarili na binuo ng takot, kundi ang sarili na nilikha ng pag-ibig, na may walang hanggang potensyal. Nararamdaman mo ba ang init sa iyong dibdib? Iyan ang presensya ng iyong sariling kapangyarihan. Iyan ang koneksyon mo sa mas malaking kapangyarihan. Ito ang pansin.
Ito ang unang bahagi ng dasal. Ang pansin-lag sarili. Ang pagkilala sa iyong halaga, sa iyong lakas, sa iyong kakayahan. Hindi ito pagmamataas. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap sa kung sino ka talaga. Hindi ito ang mga pagkakamali mo. Hindi ito ang mga buhol na nakatali. Ikaw ay mas malaki pa dyan. Isipin mo ang isang punong oak. Gaano man katindi ang bagyo, ang ugat nito ay matibay. Gaano man karami ang dumaang tag-init at taglamig, nakatayo pa rin ito. Ganyan ka. Ikaw ay isang punong oak. Matibay. Matatag. May kakayahang lumago kahit sa pinakamahirap na lupa. Ngayon, may isang mahalagang tanong. Mayroon akong isang palaisipan para sa iyo. Kung ang mga buhol ay nagsisimula sa ating isip, paano natin masisiguro na hindi natin papalitan ang isang buhol ng isa pa? Paano natin masisiguro na ang pagkalag sa isang buhol ay hindi magiging dahilan para malikha ang isang bagong buhol sa ibang lugar? Dito, papasok ang pansin sa Panginoon. Ang pansin sa iyong likha. Ang pansin sa divine guidance. Maraming beses, kapag sinisikap nating kalagan ang isang buhol sa ating sarili, ginagawa natin ito sa sarili nating lakas lamang. At tama, may lakas ka. Pero mayroong lakas na mas dakila kaysa sayo, na mas marunong, na mas may kakayahang makita ang buong larawan. Ito ang tagapagkalag ng mga buhol, na siyang lumikha sa iyo at alam ang iyong simula at ang iyong katapusan. Ang Himalayang dasal ay ang paglalagay ng buong tiwala, buong pananampalataya, at buong pansin sa kapangyarihang ito. Ito ay ang pagsuko, hindi sa pamamaraan ng pagtalikod sa pakikipaglaban, kundi sa pamamaraan ng pagpapakumbaba at pagtanggap ng tulong mula sa itaas. Naalala mo si Elena? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sinubukan niya ang lahat. Nagbasa siya ng mga libro, nagpunta sa seminars, pero parang may kulang. Parang hindi talaga matanggal ang ugat ng problema. Isang araw, sa kanyang pag-iyak, bigla siyang tumahimik. At sa katahimikang iyon, narinig niya ang isang bulong. Hindi ito bulong na naririnig ng tenga, kundi bulong na naririnig ng kaluluwa. Ang bulong na nagsasabing, hayaan mo lang. Sumuko ka. Hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa. Sa una, nagulat siya. Paano siya susuko? Hindi ba iyon ang tanda ng pagkabigo? Pero ng araw na iyon, may bago siyang natutunan. Ang pagsuko na ito ay hindi pagtalikod. Ito ay pagtanggap ng tulong. Ito ay pagbukas ng kanyang puso sa isang kapangyarihang mas dakila kaysa sa kanya. Ang pagsuko niya ay hindi pagkabigo. Ito ay kapangyarihan. Kapangyarihan na tanggapin ang paggabay. Kapangyarihan na bitawan ang kontrol. Dito na tayo papasok sa pangalawang bahagi ng pansin. Ang pansin ay pagsuko. Ang pagbitaw sa pangangailangan na kontrolin ang lahat. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng mangyayari. Pero kaya mong kontrolin ang iyong reaksyon dito. Kaya mong kontrolin ang iyong paniniwala. Kaya mong kontrolin ang iyong pananampalataya. Kapag binitawan mo ang kontrol, kapag isinuko mo ang iyong mga buhol sa tagapagkalag ng mga buhol, doon ka makakakita ng mga solusyon na hindi mo akalain na posible. Ang mga buhol na iyan ay kundi lamang sa iyo. Iyan ay parang isang masalimuot na puzzle na hindi mo maintindihan. Pero sa pananaw ng may lalang, ang bawat piraso ng puzzle ay may kinalalagyan. Ang bawat buhol ay may dahilan at may solusyon. May kontaba si Lola Elena, na isang magsasaka sa kabundukan, na minsan, kapag tinali niya ang isang lubid sa puno, minsan ay masyado itong masikip at mahirap kalagan. Pero sa tuwing sinisikap niyang kalagan ito nang may galit o inis, mas lalo lang itong humihigpit. Pero kapag niluwagan niya ang kanyang hawak, huminga ng malalim, at dahan-dahang sinubukang kalagan, biglang lumuluwag ang buhol. Ganoon din ang ating mga problema. Kapag pilit nating pinipilit, kapag lumalaban tayo ng buong puwersa sa buhol, mas lalo lang itong humihigpit. Kailangan nating matutong huminga at magtiwala.
Kailangan nating matutong bumitaw at magkaroon ng pansin sa proseso ng pagbitaw. Ngayon, itatanong mo siguro, paano naman ang mga taong nasa matinding sitwasyon? Paano ang taong nawalan ng trabaho, ng bahay, ng pamilya? Paano ang taong may sakit na walang lunas? Paano ang taong pinagkaitan ng katarungan? Dito, lumalabas ang kapangyarihan ng pansin si aksyon. Ang dasal ay hindi lamang paghiling. Ito ay paghahanda ng puso at isip para sa aksyon. Ito ay pagbuo ng lakas ng loob upang gumawa ng hakbang, gaano man kaliit, patungo sa pagkalag ng buhol. May isang kwento ng isang batang lalaki, si Leo, na nagkaroon ng matinding aksidente. Nawalan siya ng kakayahang maglakad. Pakiramdam niya, tapos na ang buhay niya. Gusto niyang sumuko. Pero ang kanyang lola, isang matibay na babae na lumaki sa kabundukan, ay laging sinasabi sa kanya, Leo, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Kung may buhol, may nagkalad. Ang dasal ay hindi lang sa salita, ito ay nasa bawat galaw, nasa bawat hinga, nasa bawat sikap. Ang bawat pahakbang, gaano man kaliit, ay isang dasal. Ang bawat pagtayo, gaano man kahirap, ay isang himala. Sa loob ng maraming taon, si Leo ay nag-therapy. Sa bawat araw, ginagawa niya ang mga pagsasanay, gaano man kasakit. Sa bawat gabi, dinarasal niya ang pansin. Hindi niya hiniling na gumaling siya agad. Hiniling niya ang lakas, ang tiyaga, ang pananampalataya. Hiniling niya ang pansin. Unti-unti, nakakakita siya ng mga maliliit na pagbabago. Mula sa pagkakasakit, nagawa niyang igalaw ang kanyang daliri. Mula sa pagiging nakahiga, nagawa niyang umupo. At sa loob ng ilang taon, nagawa niyang tumayo. At sa huli, naglakad. Hindi siya sumuko. Siya ay nagdasal. Nagdasal siya sa kanyang mga aksyon. Nagdasal siya sa kanyang pagtitiyaga. Ito ang pansin si aksyon. Hindi mo kailangang magdasal ng mahahabang salita. Hindi mo kailangang gumamit ng mga komplikadong pamamaraan. Ang pansin ay isang simpleng katotohanan, ang iyong dasal ay nakikinig. At ang iyong aksyon ay nagbibigay buhay sa iyong dasal. Kung nagdarasal ka para sa trabaho, gumawa ka ng resume. Kung nagdarasal ka para sa kapayapaan sa iyong pamilya, ikaw ang unang magbigay ng kapayapaan. Kung nagdarasal ka para sa pagmamahal, ikaw ang unang magmahal. Walang dasal ang mananatiling hindi nasasagot kung ito ay sinamahan ng pananampalataya at aksyon. Ang tagapagkalag ng mga buhol ay hindi gumagawa ng himala nang wala ang iyong partisipasyon. Siya ay gumagabay, nagbibigay ng lakas, nagbubukas ng mga pintuan, ngunit ikaw ang kailangang pumasok sa mga pintuang iyon. Naiintindihan ko kung minsan, pakiramdam mo ay hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin. Nasa gitna ng maraming problema, parang hindi ka makakilos. Dito, ang pansin ay nagbibigay ng linaw. Kapag tahimik ka at nagdarasal, may maririnig kang direksyon. Ito ay parang isang kompas na gumagabay sa iyo sa tamang landas. Hindi ito isang tinig na maririnig ng tenga, kundi isang pakiramdam sa iyong puso, isang intuisyon, isang ideya na biglang sumusulpot sa iyong isip. Ang mahalaga ay bigyan mo ito ng pansin. Huwag mo itong baliwalain. Huwag kang magduda. Sundin mo ang maliit na bulong na iyon dahil iyan ang bulong ng iyong tagapagkalag ng mga buhol. Marahil ngayon, nasa kalagitnaan ka ng laban. Marahil ay napakabigat ng iyong pasan. Pero tandaan mo ito, hindi rin nag-iisa. Ang iyong lakas ay nasa iyong pananampalataya. Ang iyong pag-asa ay nasa iyong determinasyon. At ang iyong tagumpay ay nasa iyong pansin. Isipin mo ang isang ilog. Kahit gaano katindi ang mga bato sa daan, ang tubig ay patuloy na umaagos. Hindi ito humihinto. Hindi ito sumusuko. Ito ay patuloy na naghahanap ng paraan, patuloy na naglilok ng landas. Ganyan ka. Ang iyong kaluluwa ay tulad ng tubig na iyon. Hindi ito kayang pigilan ng anuman. Ikaw ay dumadaloy, lumalago, at naghahanap ng paraan.
Ang mga buhol ay parang mga bato sa ilog. Hindi sila permanente. Sila ay bahagi lamang ng paglalakbay. At sa bawat buhol na iyong kinalagan, nagiging mas malakas ka, mas matalino, mas malalim ang iyong karunungan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong magtanong sa iyo. Mi cuéntanos comentarios de donde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Ito ay napakahalaga para sa akin upang malaman kung gaano kalaki ang ating pamilya dito at upang makagawa pa ako ng mas maraming content na makakatulong at makakapagpabago ng buhay. Ang iyong boses ay mahalaga. Ang iyong kwento ay mahalaga. At ang iyong presensya dito ay isang patunay na handa kang lumago. Ngayon, balik tayo sa pansin. Ito ay hindi lamang para sa mga malalaking buhol. Ito ay para sa bawat maliit na buhol na nagbibigay sa iyo ng sakit. Ang hindi pagkakaintindihan sa isang kaibigan. Ang pagdududa kung kukuha ka ba ng bagong trabaho. Ang takot na subukan ng isang bagong hobby. Ang mga ito ay maliliit na buhol na kapag pinagsama-sama ay nagiging isang malaking lubid na pumipigil sa iyo. Ang pansin ay nagtuturo sa atin na bigyang pansin ang bawat detalye. Ang bawat maliit na takot. Ang bawat maliit na pagdududa. Dahil sa pagkalag ng mga maliliit na buhol, doon tayo lumalakas para kalagan ang mas malalaki. Ang isang aso na nakatali sa isang poste ay maaaring matuto na hindi siya makakagalaw ng malayo. Kahit pa sa paglipas ng panahon ay tanggalin ang tali, ang aso ay maaaring manatiling malapit sa poste dahil sa paniniwala na nakatali pa rin siya. Ito ang epekto ng mga lumang buhol. Kahit pa nakalaya ka na sa sitwasyon, ang iyong isip ay maaaring nakatali pa rin sa nakaraan. Ang pansin ay ang pagkilala na tapos ine ang mga lumang limitasyon. Nawala ine ang mga lumang tali. At malaya ka na upang tumakbo, lumipad, at lumikha ng bagong kwento para sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay isa pang mahalagang bahagi ng pagkalag ng buhol. Hindi lamang pagpapatawad sa iba, kundi pagpapatawad din sa sarili. Ilang buhol ba ang nagmula sa pagkakasala na pinanghahawakan mo pa rin? Ilang buhol ang nagmula sa galit at hinanakit na pinananatili mo sa iyong puso? Ang mga ito ay mabibigat na buhol na pumipigil sa iyo na lumipad. Ang pansin sa pagpapatawad ay ang pagkilala na ang bawat isa sa atin ay nagkakamali. Na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa iyong sariling kalayaan. Kapag nagpapatawad ka, binibitawan mo ang bigat. Binibitawan mo ang buhol. At doon ka nagiging malaya. Mayroong isang kwento ng isang lalaki na nagtatago ng isang malaking bato sa kanyang bulsa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong bumibigat. Sa bawat araw na pinanghahawakan niya ang hinanakit, mas lalo siyang nahihirapan. Hanggang sa isang araw, hindi na niya kayang dalhin ang bato. Nang bitawan niya ito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Gumaan ang kanyang mga hakbang. Gumaan ang kanyang buhay. Ang bato na iyon ay ang buhol ng hinanakit at hindi pagpapatawad. Kaya, ano ang mga bato na dinadala mo ngayon? Handan mo na ba itong bitawan? Handa ka na bang bigyan ng pansin ang pagpapatawad at ang paglaya? Ang Himalayang dasal ay hindi isang dasal na binibigkas mo ng isang beses at tapos na. Ito ay isang pang-araw-araw na practice. Ito ay parang isang binhi na itinanim mo. Kailangan mo itong diligan, alagaan, bigyan ng sikat ng araw, at bantayan para lumago. Ang iyong pagkalag sa mga buhol ay isang proseso. Hindi ito isang biglaang pangyayari. May mga araw na madali. May mga araw na mahirap. Pero sa bawat araw na iyong pinipili na magbigay ng pansin, sa bawat araw na iyong pinipili na magtiwala, sa bawat araw na iyong pinipili na kumilos, ikaw ay unti-unting lumalaya. Ang iyong misyon ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ito ay para sa iba. Kapag nakalaya ka sa iyong mga buhol, magiging inspirasyon ka sa iba. Magiging liwanag ka sa mga taong nasa dilim.
Magiging patunay ka na ang mga buhol ay kayang kalagan. Ito ang iyong layunin. Ito ang iyong regalo sa mundo. Huwag mong ipagkait sa mundo ang liwanag na yan. Huwag mong ipagkait sa iba ang pag-asa na makikita nila sa iyo. Ang buhay ay isang paglalakbay. At sa bawat paglalakbay may mga buhol na makakatagpo. Mga pagsubok. Mga hamon. Pero ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming buhol ang makikita mo. Ang mahalaga ay ang iyong kakayahang harapin ang mga ito, gamitin ang iyong pansin at kalagan ang bawat isa. Ang iyong potensyal ay walang hangganan. Ang iyong lakas ay nasa loob mo. At ang iyong pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na iyong yakapin. Maraming beses, ang takot ang pinakamalaking buhol. Takot sa pagbabago. Takot sa pagkabigo. Takot na subukan. Takot na magtiwala. Pero ang takot ay isang ilusyon lamang. Ito ay parang anino sa dingding. Mayroon itong anyo pero wala itong substance. Hindi ka nito kayang saktan maliban kung hahayaan mo. Ang pansin ay nagtuturo sa atin na harapin ang takot, kilalanin ito, at pagkatapos ay hayaan itong lumipas. Parang ulap na lumulutang sa kalangitan. Hindi mo ito kayang pigilan. Pero makikita mo itong lumilipas at sa huli, lalabas ang araw. Kaya nga, sa huli, nais kong maramdaman mo ang isang malalim na kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng pag-unawa na kontrolado mo ang iyong destiny. Na hindi ka biktima ng anumang sitwasyon. Na ikaw ang tagapagkalag ng iyong sariling buhol. At mayroong mas malaking kapangyarihan na gumagabay sa iyo sa bawat hakbang. Ang Himalayang dasal, ang pansin, ay sumisimbolo sa tatlong mahahalagang haligi. Una, ang pansin sa iyong sarili, ang pagkilala sa iyong halaga, lakas, at kakayahan bilang nilalang na may dakilang layunin. Ang paghahanap ng katahimikan sa loob upang marinig ang iyong tunay na tinig. Ikalawa, ang pansin ay pagsuko, ang pagbitaw sa pangangailangan na kontrolin ang lahat, at ang paglagay ng iyong buong tiwala sa mas malaking kapangyarihan sa tagapagkalag ng mga buhol. Ang pagtanggap na may mas dakilang plano kaysa sa iyong nakikita. At ikatlo, ang pansin si action, ang paggamit ng iyong pananampalataya bilang inspirasyon para kumilos, gaano man kaliit, patungo sa pagkalag ng mga buhol. Ang paggawa ng iyong dasal na maging buhay sa bawat hakbang. Hindi ito madali. Walang madaling solusyon sa mga malalaking buhol ng buhay. Ngunit hindi ito impossible. Ang pansin ang magbibigay sa iyo ng lakas, ng gabay, at ng pag-asa. Ngayon, itataas natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, at ating tatawagin ang tagapagkalag ng mga buhol. Ito ang ating Himalayang dasal. Ito ang ating panalangin para sa pagkalag ng lahat ng buhol at para sa muling pagbangon ng pag-asa. Lumapit ka, kaibigan. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim at pakiramdam mo ang pag-ibig na bumabalot sa iyo. Mahal naming Ama, tagapagkalag ng lahat ng buhol, dakilang may likha ng lahat ng umiiral, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may bukas na puso at kaluluwa. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay, sa bawat hininga, sa bawat sandali. Salamat sa paglikha sa amin ng may layunin, ng may lakas, at ng may walang hanggang potensyal. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal, paggabay, at pangako na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kinikilala namin ngayon ang lahat ng buhol na nakatali sa aming buhay. Ang buhol ng takot na pumipigil sa amin na lumipad. Ang buhol ng pagdududa na nagpapahina sa aming pananampalataya. Ang buhol ng galit at hinanakit na nagpapabigat sa aming puso. Ang buhol ng kawalan ng pag-asa na nagpapalabo sa aming paningin. Ang buhol ng kalungkutan na nagpaparamdam sa amin na kami ay nag-iisa. Ang buhol ng pagkabigo na nagpapaniwala sa amin na hindi na kami makakaahon. Ang buhol ng kawalan ng katarungan, ng sakit, ng pagkawala, at ng lahat ng bigat na aming dinadala. Isinusuko namin sa iyo ang lahat ng mga buhol na ito, Ama. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang bawat isa.
Alam namin na ikaw ang tagapagkalag ng mga buhol, at wala kang buhol na hindi kayang kalagan. Wala kang problema na hindi kayang lutasin. Wala kang sakit na hindi kayang pagalingin. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pansin sa aming mga puso. Tulungan mo kaming kilalanin ang aming halaga, ang aming lakas, at ang aming kakayahan. Ipaalala mo sa amin na kami ay iyong nilalang, nilikha sa iyong wangis, at kami ay karapat-dapat sa lahat ng iyong biyaya. Palayain mo kami mula sa mga maling paniniwala na pumipigil sa amin na lumago. Hinihiling din namin, Ama, ang iyong pansin sa aming pagpapatawad. Tulungan mo kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin, at higit sa lahat, tulungan mo kaming magpatawad sa aming sarili sa aming mga pagkakamali at pagkabigo. Dahil alam namin na sa pagpapatawad, doon matatagpuan ang tunay na kalayaan. Gabayan mo kami, Panginoon, sa bawat hakbang. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang tamang landas, ng lakas upang kumilos ng may pananampalataya, at ng tiyaga upang magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Sa bawat maliit na aksyon na aming gagawin, naway ito ay maging isang dasal na sumasalamin sa iyong kalooban at sa aming pagnanais na lumago. Linisin mo ang aming puso mula sa lahat ng takot, pagdududa, at negatibong enerhiya. Palitan mo ito ng kapayapaan, pagmamahal, kagalakan, at walang hanggang pag-asa. Ipaalala mo sa amin, Ama, na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Na ang aming pinakamahusay ay darating pa. Na kami ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Protektahan mo kami mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng kapahamakan, at mula sa lahat ng pumipigil sa aming paglago. Naway ang iyong presensya ay laging bumalot sa amin, nagbibigay ng kapanatagan at seguridad. Panginoon, ang pag-asa ay muling nagliliyab sa aming puso. Ang pananampalataya ay muling lumalakas sa aming kaluluwa. Ang mga buhol ay unti-unting lumuluwag, at ang aming espiritu ay naghahanda ng lumipad. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa pagiging aming tagapagkalag ng mga buhol. Sa iyong pangalan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong kapangyarihan, kami ay naniniwala, kami ay umaasa, at kami ay nagtitiwala. Ito ang aming dasal. Ito ang aming himalayang dasal. Amen. Ngayon, kaibigan ko, sana ay naramdaman mo ang init ng pag-asa. Sana ay naramdaman mo ang paglaya na hatid ng pansin. Tandaan mo, ang iyong paglalakbay ay hindi nag-iisa. Ang iyong potensyal ay walang hanggan. Ang mga buhol na iyan ay hindi magtatagal. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. At ang iyong tagapagkalag ng mga buhol ay laging nandyan, naghihintay na iyong pansin. Ngayon, huwag mong kalimutan ang pinakamahalagang hakbang pagkatapos ng dasal, kumilos. Simulan mo sa isang maliit na bagay. Isang tawag na kailangan mong gawin. Isang salita na kailangan mong sabihin. Isang hakbang na kailangan mong tahakin. At habang ginagawa mo yon, bigyan mo ng pansin ang bawat maliit na tagumpay. Ipagdiwang mo ang bawat pagkalag ng buhol. Dahil ang bawat maliit na tagumpay ay nagdaragdag sa iyong lakas. Nagdaragdag sa iyong pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, kung ang puso mo ay gumaan, kung ang pag-asa mo ay muling nabuhay, kung may nakita kang halaga sa bawat salitang binigkas ko, mangyaring isubscribe ka sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang iba pang mga video na magpapalakas sa iyong kaluluwa. Ito ang ating pamilya at dito, sama-sama tayong lumalago, sama-sama nating kinakalagan ang mga buhol ng buhay. At kung sa tingin mo ay may kaibigan o mahal sa buhay na nangangailangan ng mensaheng ito, isang taong pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, pakishare mo sa kanila ang video na ito. Magiging instrumento ka para magbigay ng pag-asa sa iba. Ang bawat pag-share ay isang aksyon ng pagmamahal. Nais kong ipaalam sa iyo na hindi ito ang huling pagkakataon na pag-uusapan natin ang mga ganitong bagay. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang isang mas malalim na bahagi ng pansin, kung paano ito gamitin para sa pag-manifest ng iyong mga pangarap,
Kung paano palakasin ang iyong intuition para marinig ng mas malinaw ang direksyon ng tagapagkalag ng mga buhol. Manatili ka sa channel at sama-sama tayong patuloy na lalago. Maraming salamat sa iyong oras, sa iyong pansin, at sa pagpayag mo na maging bahagi ng iyong paglalakbay. Tandaan mo, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may kakayahan. At ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay nagsisimula pa lang ngayon. Magsisimula tayo sa bagong araw na may panibagong pag-asa. Magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!